Guys, good evening. So ngayong gabi, natapos na natin gawin yung isang ENC brand airsoft rifle na pinadala sa atin from Dasmariñas, Cavite. So isa tong EC901, may kita nyo, talagang may kahabaan siya kasi isa siyang DMR airsoft rifle yun. So isa siyang SR rifle din. Yun, ang ginawa natin sa kanya, ang sabi ni owner dati ang FPS ito is nasa 400 plus lang. Pero, na-upgrade na naman niya ng inner barrel. So gumamit siya ng military action na inner barrel din. Stock rubber, stock hop-up chamber. Then yun, nakapag-design siya ng taasan yung FPS at ito yung inabot ng FPS niya. Check. FPS check SR25 622. Then guys, makita nyo kung gaano nakataas yung FPS niya ngayon kumpara dati na nasa 400 plus lang. At ito nga pala yung mga pinalitan natin sa kanya or yung mga in-upgrade natin na parts. Yung mga parts na hinihintay natin sa kanya, meron tayong nozzle, meron na tayong cylinder, meron na rin tayong matibay na piston body, at syempre meron na rin tayong matibay na SR25 gears. Then yung spring na ilalagay natin sa kanya is naka-ready na rin, pati yung motor na gagamitin natin. So ngayon, isi-set up na natin siya, i-upgrade na natin, papataasin na natin yung FPS niya. So yun guys, start na tayo, disassemble na muna natin. Yon, so stock cylinder, may butas pa, stock piston, gears, papalit tayo ng gears, papalit tayo piston body, cylinder, nozzle, syempre. Yan, yung mga papalitan natin sa kanya. Syempre spring, yun yung magpapalakas ng FPS niyan. So yun guys, dapat hindi na tayo magpapalit ng piston head. Kaso ang problema is hindi kasya to dito sa piston body. Kung lalakihan naman natin yung butas, pangit pa mawala sa tamang pwesto. So magpapalit na tayo ng ganito, yung aluminum piston head. So may na-encounter ako rito sa mga ganito na nababasag, pero tingin ko naman hindi ito mababasag. So yun guys, install muna natin. Next na natin cylinder, gears, nalagay natin yung gears, spring, motor, tune na lang natin siya. Okay. Yun guys, install na natin yung cylinder, nozzle, piston body, at yung gears. Siyempre, matigas sa spring na rin yung nilagay natin sa kanya. Test fire muna natin. Semi. Grabe. Natin kung gano'n oras ang FPS dito. So, konting adjust lang sa gears, sa shims. Kasi medyo maingay siya. Then, install na natin. So yun guys, gumamit tayo sa kanya ng 100% air cylinder. So yung stock niya kasi is yan, siguro mga 80% na to or 70. Then nagpalit din tayo ng aluminum na piston head sa kanya. So ito yung stock, plastic lang. Nagpalit din tayo ng piston body. So gumamit tayo ng aluminum piston body, then reinforced steel yung pinakangipin niya para mas matibay. Nagpalit din tayo sa kanya ng air seal nozzle para sa magandang air seal. Nagpalit din tayo sa kanya ng spring syempre para tumaas ang FPS. Motor, yan, unang-una, motor. Yan yung lagi natin pinapalitan, lalong-lalo na kung bibili tayo ng high FPS. So ano pa ba? Yun, hop-up rubber. Gear, syempre, yan. SR25 gears ang ginamit natin ng SHS. Then, nag-modify tayo ng delayer para hindi siya mag-whiz speed kasi kung gagamitin lang natin yung gears, yung pinaka-gears lang na SR25 dito sa ENC rifle na to, hindi niya nahihila na sagad yung tappet plate. So, yun yung nagiging dahilan kung bakit ang speed. Kaya, eto, yung ginawa nating modification sa delayer. Yeah. So yun guys, nakikita nyo, nag-adjust lang tayo ng konti. Pinalalim lang natin ang konti yung butas niya para masagad niya yung hila sa tappet plate. So yun lang naman yung mga tayong ginawa natin sa kanya. At least ngayon okay na siya. Maganda rin yung accuracy. Mas malayo na rin yung naabot ng bala. Siyempre, mas malakas na rin yung FPS niya. So yun lang sir, sa owner nito, maraming salamat po. So ngayon guys, test fire na lang muna natin. Papakita ko sa inyo yung response ng trigger niya. So yun guys, ito yung rate of fire niya. Papakita ko sa inyo, pati yung response ng trigger. So kahit matigas ang spring na ginamit natin dito, is hindi siya ganung hirap pilahin. So papakita ko sa inyo. Irene. Pakita ko rin sa inyo yung battery na gamit natin sa kanya is itong tactical version lang. Yan. Yung stock battery pa rin na ginamit ni owner. Pero
lithium polymer na siya. Ayan. So yun, mas gaganda pa ang rate of fire rito at possible na mas madagdagan pa ng konti yung FPS pag mas malakas na battery yung ginamit natin. So yun lang muna sa ngayon guys. Sa mga gusto pa magpa-repair, magpa-upgrade, message nyo na kayo sa page ng Bitter Airsoft Zone 2. Yan, send nyo lang yung pictures at video ng mga airsoft unit na gusto nyo ipagawa at pag-usapan po natin. So yun lang, ulit, maraming salamat po. Yun, ready to pick up na to, on the way na rin si owner. So, i-assemble na natin. Yun. Para makita nyo rin. Yun.